So para sa akin at this point, hindi. Kasi nga, ang dami pa niyang tinatago. He's not telling us all. Hindi lahat ng mga nalalaman niya ay sinasabi. So how can he be a state witness na makakatulong sa kaso ng Estado? Handang tumistigo ng walang kapalit at kusang loob bilang state witness. Yan ang nakapaloob sa sinumpaang salaysay na Pacifico Curly at si Sara Diskaya, may-ari ng malalaking construction firms na nakakuha ng maraming proyekto sa pamahalaan at nagdawit sa ilang politiko at DPWH officials sa mga anomalya. Pero kung si dating senadora at Justice Secretary na si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang tatanungin, malabong pumasa bilang state witness ang mag-asawang Diskaya. Tinanong ng kongresista si Curly Diskaya sa ikalawang pagdinig ng House Infra Committee o Infracom kahapon kung may iba pa ba itong hindi pinapangalanan na politiko o opisyal ng gobyerno na nakakuha rin ng kickbacks mula sa kanila at dawit sa anomalya pero wala na itong idinagdag. Naniniwala rin si Congresswoman De Lima may pinagtatakpa ng mga Diskaya at hindi sila ang least guilty sa kontrobersyang ito. Maaring more than one person ang pwedeng ituring na most guilty. Hindi lang isang tao ang pwedeng maging most guilty, lalo na pag ganito, na it's conspiracy, a grand conspiracy of corruption, large-scale corruption. And nasa gitna siya. So, hindi po ako naniniwala sa ngayon, hindi po na dapat siya na maging state witness. Kung si House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon naman ang tatanungin, walang tsansang maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Anya kasing guilty sila ng mga politiko at DPWH officials na sangkot sa mga maanomalyang proyekto. Ang totoo, kahit magbigay ho sila ng pangalan ng lahat ng mga senador at kongresista, dahil sila po yung kontratista ng mga proyekto po na ghost at substandard, hindi ko po alam sa anumang universo pwede hong maging state witness po itong mga ito. Para naman sa Department of Justice, conspiracy o sabwatan ang nangyayari sa mga maanomalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Pero kung mapatutunayang binantaan o pinilit ang mga Diskaya para gawin ang hindi nararapat, posibleng maikonsidera silang maging state witness. Gayunman, may kondisyon pa ring nakapaloob dito ayon sa DOJ. Pero sa tingin po kasi natin, ito po ay isang conspiracy kung saan before the implementation of the project, alam na po nila kung ilan or magkano ang mga amounts na ihahati nila. That is clear from certain evidence also showed yesterday, no? However, if they can prove that they really were coerced or threatened, baka pwede natin i-consider. But under one condition, na kailangan nilang isauli yung pera na nakuha nila illegally from these transactions. Gate naman ng DOJ, oras na mabuo ang Independent Commission, madali nang ma-validate ang salaysay ng mga Diskaya kaugnay ng kanilang mga kinikita sa mga proyekto at mga pagmamay-ari. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.